Okay, good afternoon. This will be our health reading 067, advanced reading po for February 23, which is Sunday. Para po ito bukas, okay? Sa nagpa-ritual, maraming salamat. Sa nagpa-reading, maraming salamat. Sa nagpa-cleansing po, maraming salamat. At sa gusto pa po magpa-reading, magpa-cleansing, magpa-ritual, magpagamot, okay? Message lang po kayo. Kukuha po tayo dito ng isa para sa kalusugan. Whoop. Natin. Ay, nako. Talagang judgment day. So ngayon, kasi lumabas itong judgment, dahil kalusugan ito, aksyonan mo ang lahat na kailangan mong aksyonan at mga oportunidad na kailangan mong gawin. Ito yung punto na, alam mo, di ba, kapag nagkakasakit ka, may ugali ang tao na pababayaan yung sakit kasi trangkaso lang, kaya pa ng katawan, di ba? At kung magpapagamot ka, magastos. Lumabas dito, ayusin mo ang paniniwala mo. Sa lahat ng may sakit, lahat ng may barang, kulam, sumpa, gayuma, ngayon, no? Meron na lang kayong 20 days bago ninyo pagsisisihan ang mga bagay na hindi ninyo ginawa. So, kung kayo yung tao na nakaka-experience ng depression, anxiety, severe sadness, dahil sa breakup sa relationship, dahil sa LDR, dahil sa ano pa ba mga dahilan. Yung iba kasi naghihiwalay sa properties dahilan, yung iba naghihiwalay dahil sa pera, yung iba naman naghihiwalay dahil sa mga in-laws, immediate family members, minsan ano pa ba? Mga kaibigan. Ganun yung mga issues na nakikita ko doon. Ngayon, paano sasagutin ng Diyos? 'Di ba? Ang mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo kung ikaw mismo ay hindi mo ginagawa. Ito yung judgment. It's answering the call to the actions that you have done or you will be doing. Bakit? 'Di ba bago ka pumasok o pumunta sa bahay ng Diyos, kung literal na nakikita ng mata mo at alam mo kung saan ang address ng Diyos, di ba? Kahit gaano ito kalayo, babiyahe ka, gagastos ka, hihinto ka sa trabaho. Ilang oras yung biyahe, may pagod, may stranded, may traffic, minsan may delay ang biyahe. Pero di ba sa kagustuhan mo na matupad at marinig ng Diyos ang mga hinihiling mo sa buhay, kailangan mo itong tiisin lahat. Lahat ng gastos, lahat ng pagod, lahat ng sakripisyo, na buo ang loob mo at pagtitiwala na sa panahon na dadating ka o nandun ka na sa paanan ng bahay ng Diyos, di ba, yung gagawin mo is kakatok ka. Aantayin mo kung may sasagot. Paano ka pagbubuksan ng pinto kung wala kang ginawa? Kasi nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, kung ikaw ay nagkakasakit ngayon dahil sa barang, kulam, sumpa at gayuma, dahil sa mga taong galit sa'yo, sa mga taong inutangan mo, sa mga mahal mo sa buhay, na niloko mo, no? Tinarantado mo, ano pa ba merong kasalanan? Basta lahat ng kasalanan na meron ka. Kasi, iiwanan ka eh. Tatalikuran ka. Hindi ka pagbubuksan ng pinto. Kung alam ng Diyos na
Alam mo yung solusyon alam mo yung sagot paano ito solusyonan, pero bakit hindi mo ginawa? Kailangan pa bang mangyari muna bago ka magpagamot, di ba? Kasi ito yung consequences na pwede nating ibigay sa inyo na magandang example. Kung sinabi ng magulang mo dati, huwag mong sagutin yan, huwag mong pakasalan yan, kilalanin mo muna. Hindi ka nakinig, pinakasalan mo, nagtanan kayo, pinakasalan mo. Yung unang problema mo sa pagtatanan walang trabaho, walang makain, walang matirhan. Kasi wala namang kaibigan na magpapatira sa'yo habang buhay. Wala rin kaibigan na magpapakain sa'yo habang buhay. Maliban siguro kung mayaman siya. Pero kahit mayaman siya, mas stricto yun Ngayon, dumating sa punto na realize mo mali pala yung ginawa mong desisyon sa paglayas kasi nawala lahat sa buhay mo, nawala lahat ng luho. Yung luho na yon, kung ayaw mong mawala, ngayon pa lang sagipin mo na. Kung yung ayaw mong mawala yung taong mahal mo, ngayon pa lang, gawan mo na ng paraan na hindi siya mawala sa'yo. Kung ayaw mong mamatay, siyempre, ipagamot mo, ipatanggal mo. Diba? Yun lang naman yun Kasi, kahit sinong tao, talagang gusto na gumaling. Lalong-lalo na kung maliliit pa yung anak mo or marami ka pang pangarap sa mga pamilya mo, ganun. So, hindi naman kasi maiiwasan na magkakaroon ka ng trouble, magkakaroon ka ng mga unwanted problems or unexpected issues sa buhay mo dahil lang sa nagmahal ka. Dahil lang sa natukso ka. Kasi maraming tao nagkakaproblema dahil siya mismo ang gumagawa ng problema niya sa buhay. Ang pinakamalaking solusyon para wala kang problema sa mundo, huwag kang gumawa ng problema. Paano mo maiiwasan na hindi ka makagawa ng problema? Disiplinahin mo ang sarili mo. Kung ano yung biyaya na binigay ng Diyos, yun lang yun. Kung sa tingin mo kulang, gumawa ka ng paraan para mapuno. Hindi naman binanggit ng Diyos na magnakaw ka para magkaroon ka. Hindi rin binanggit ng Diyos mangagaw ka para magkakaroon ka. Hindi rin sinabing manghiram ka. Ang binigay ng Diyos is libreng kalikasan. Ano ba gagawin mo dun? Kasi may lupa. O diba pagtamnan mo, mag-abang ka kung kailan yun bubunga. Libre naman yung tubig sa sapa, sa falls, sa dagat, may mga isda. Ang tanong, may panahon ka ba para mangisda, magtanim? Ano pa? Ganon din yun sa buhay ng tao. Yung judgment mo, 20 days lang simula ngayon. So, kung hindi ka pa magpapagamot, hindi ka pa magpapaproteksyon, at hindi ka pa makikinig, dito ka magsisisi. Dahil ang judgment na sinasabi, ang pagsara ng pintuan na hindi mo na ulit mabubuksan. Ito yung sinasabi na kapag dumaan ng swerte sa buhay mo, isang beses lang. Ito yon. So, kung meron kang mahal sa buhay na kinakatakutan mong mawala sa'yo at nagpariding ka at kailangan mo talagang i-hang on sa buhay mo, gawin mo na lahat bago pa mawala. Kasi mas mahirap yung pabalikin mo siya kumpara sa siguraduhin mong hindi siya makawala. Sana na-gets nyo yung punto ko. Maraming salamat po. Proceed tayo sa daily episode.